Ma'am, sa mga balita nga po sinasabi na meron pa raw pong 11,000 POGO workers ang hindi pa nakakaalis po ng Pilipinas matapos pa rin yung deadline na dapat iwala na sila dito sa bansa. Una, ano po muna yung pangunahing dahilan? Bakit ganito pa rin yung kadami? At paano po ito tinutugunan ng inyong ahensya? Yes, doon sa 33,000 po plus na mga POGO employees that were supposed to downgrade and leave the country by December 31, umalis po karamihan sa mga yan, but meron tayong nakikita na nagpaiwan na 11,254. So lahat po ng mga visa ng mga ito ay kinansela na at they are set to be located and arrested. So ngayon po ang ginagawa po natin, hinahanap po natin, tinutugis natin itong numero na ito upang sila po ay maipa-deport na. Nag-initiate na po tayo ng deportation proceedings against them because of their failure to leave the country by the deadline na December 31 nung nakaraang taon. Medyo mahihirapan po ba tayo na hagilapin itong 11,254 na sinasabi nyo po na naiwan pa dito sa Pilipinas? Paano po exactly ginagawa ng Bureau of Immigration together with yung mga iba pang concerned agencies para mahanap ito pong bilang ng mga POGO workers na ito? Yes, ang talagang challenging, masasabi natin, na i-locate itong mga foreign nationals na to. But yun nga po, ang kagandahan ngayon is that we are in close coordination with local law enforcement agencies, PNP, NBI, kasama yung PAOK po, para ma-locate po itong mga ito. January pa lang po, nasa 500 something na tayo na na-aresto and are set to be deported. Kalahati po na-report na. So parang we're in good track na mukhang ma-achieve naman po natin lahat ng paghuli nito mga ito. The challenge, DJ Chacha, is really those who are doing their operations sa mga smaller areas, mga condominiums, and yung mga gated communities na hindi po basta-basta nakukuha or napapasok ng law enforcement. Kaya malaking bagay din po sa atin yung mga reports ng mga concerned citizens kung may mga ganito pong mga smaller online gaming activities in their areas para mahanap po natin itong numero na ito.